Hi mga palangga! Kamusta kayo? So for today's video, we will talk about the new mobile banking app ni HSBC. So, matagal ko na dapat itong i-share. So medyo delayed na tong video na ito kasi sobrang busy ko talaga for the past few weeks. Tapos nagkasakit pa, ganun. Kaya ayun, delayed yung ating mga videos. So, last month of April nga this year, finally, HSBC launched their new mobile banking app. So, finally, isa ito sa mga inaantay ng mga HSBC account holders or HSBC credit card holders. Kasi before, yung kanilang app talaga, kapag compare mo siya sa ibang design ng mga other banking apps, is medyo may pagka-Jurassic pa yung app ni HSBC, yung old one. Kaya naman, it's really good na finally nag-decide na si HSBC na palitan yung kanilang app. So, if you still have the old app ni HSBC, magkakaroon kayo ng error doon na recommend na kayo mag-download ng kanilang bagong app. So, yun na yung error na lalabas kasi hindi nagagana yung old app nila. So, for today's video nga, pag-usapan natin mga palangga kung ano nga ba yung mga new features na makikita natin dito sa new HSBC mobile app. So, the first changes, since dahil nga new mobile banking app siya, so separate na siya dun sa old app. So, ang kanyang first change of course is yung new user interface. So, if we can see dun sa home screen itong bagong app, lagay ko na sa screen. So, sobrang seamless na yung mga buttons niya. Kasi parang pinaano na siya, pinaunti. Hindi na siya ganun ka-complicated. So, konti na lang yung mga buttons niya. But, we can still see the credit card number natin doon o yung account information natin. Yung mga active account natin kay HSBC. Plus, may option na doon to open term or savings or deposit account. And, yun nga, yung makikita natin sa baba mga palangga is meron dong home, tapos pay and transfer, tapos support. So, yun na yung mga buttons. Kaya sobrang simple niya na talaga. Hindi siya ganun kadaming buttons yung kanilang new banking app. And then, if you can see as well dun sa taas, dun sa may right side. So, dun makikita natin yung ating profile. And then, if once we click it, meron na tayong option to go manage our transfer limit and also yung security natin from this banking app. Though hindi ganun kadami yung mga changes sa new user interface ng kanilang app, pero it's a good thing na kahit papaano nag-improve siya kasi meron na siyang option for profile to manage our securities and also yung mga limits natin kapag meron tayong deposit account kay HSBC. So, it's a good thing na may additional security pa na pwede nating makontrol from our end. So, I guess yung isa sa pinakamagandang changes nga dito is may option na tayong mag-open ng savings account or deposit account kay HSBC gamit lang yung ating HSBC banking app. Now, kapag pupunta naman ako doon sa aking credit card account, so almost the same lang siya nung previous app nila. Yung old app, which we can still see the transactions ng ating credit card and also yung mga details ng credit card natin like yung credit limit, available credit limit, ganun. So, dun pa rin naman siya mag-reflect once we selected our credit card account. So, almost the same pa rin naman siya. Siguro ang pinakaiba lang ngayon is meron na siyang option to view e-statements. Kasi before, dun sa old app nila, napansin ko parang wala namang option na ganito. Yung madadownload yung statement, gamit lang yung app. Kailangan ko pang pumunta sa web browser nila o mag-login dun sa website para lang maka-download ng ma-download ko yung mga statements ko or magantay ng email kay HSBC kasi nagsasend naman sila ng email around my statement date or on my statement date regarding my SOA. Pero ngayon, sobrang convenient na kasi may option na ako para i-access yung aking statement kapag available na siya sa HSBC app. By the way, bago tayo magpatuloy, kung gusto mo yung mga ganitong contents and if you haven't already, baka naman makonsider mo nang pindutin yung subscribe button or palike na lang nitong video nito para mo naman ma-recommend yung YouTube algorithm sa iba nating mga palangga who need this information. Maraming salamat po. And the second changes na napansin ko dito sa kanilang new app is yung biometrics and authentication. Doon kasi sa previous app nila mga palangga, kapag magla-login ka sa app or every time mong i-open yung HSBC app before is kailangan mo pa talagang ilagay manually yung username and password. Tapos yung password pa nun is hindi siya yung buong password. Like yung mga few characters lang ng password mo na hinihingi dun sa mga box na yun. Like yung, for example, is first digit or first character ng yung password, ganun, second character. So, medyo ganun kakomplikado yung pagla-login before kasi kailangan mo siyang i-manually type in para lang makalogin ka.
Which is for me, okay naman kasi security, you know, parang additional security din siya. Kaso, may mga times na lagi ako nalalock out sa ganong login. Kasi medyo confusing minsan yung yung mga box, yung mga kailangang i-enter na mga characters sa password. So, most of the time, lagi ako nalalock out. Pero ngayon, sobrang maganda yung mga changes ngayon ni HSBC sa bago nilang app. Kasi no need na for me para i-enter yung password. As long as na-register ko na yung aking device dito sa new banking app ni HSBC. So, may option na ako para i-set up yung aking Face ID at saka mapag-set up na rin ako ng PIN code. So, if you can see, lagay ko na sa screenshot na kapag every time na magla-login na ako sa HSBC app. So, it's either may option na ako para gamitin yung Face ID ko or di kaya set up na, or enter ko yung PIN code ko. So, ganun nakabili o kadali yung kanilang pagla-login sa app. Pero dapat, syempre, registered yung device mo. Kaya, additional security, secured pa rin naman siya. And for me, very convenient na siya, naikisabay na siya sa ibang mga banking app na merong option to log in using Face ID or PIN code. And the third new feature na nakikita ko sa kanilang bagong app is yung option to generate security code. So, dito sa login page, meron na ditong button sa ilalim na generate security code. So, sabi dito sa website nila, the digital security key is a new, safe, and convenient way to generate security codes on the HSBC Philippines app. You can use it to log on to online banking and verify transactions more quickly and securely without your physical security key. So, meron kasi sa HSBC before mga palangga, yung parang calculator na hitsura. Pero hindi siya calculator. Yung parang nag-automatic generate siya ng code or ng security key. So, yung tawag nila dun is security key. Kaso nga lang, physical siya. Kailangan pa siyang i-order or bilhin. Kailangan pa yung bayaran para lang makakuha ng ganong physical security. Pero ngayon dahil nga meron na silang bagong app, so sobrang convenient na kasi no need na for me para mag-request ng ganong security kasi I can now generate a security key using my new mobile banking app. So far, yun pa lang naman yung mga nakikita kong changes dito sa kanilang new banking app ni HSBC. Hindi siya ganun kadami, konti lang yung mga changes na mapapansin natin. I mean, yung mga features na pwede natin magawa. Pero, maganda, merong changes, diba, na nangyari. Merong improvement kahit papano. Kasi unlike with the other banking app, kung i-compare ko siya sa other apps, like Union Bank, so madami silang mga features na sa app, madami mga self-service options. Like, I get to control my card, like lock my card, ganon. File or make request for installment, gano'n, ng mga purchases and more. So, madami mga options sa ibang mga banking app. Pero okay na din kasi mas preferred ko pa rin naman talagang mag-reach out sa mga customer service kapag may mga requests akong or may mga changes requests ako, ganun, or may mga gusto akong i-inquire, or may mga other concerns ako. So, mas preferred ko pa rin talaga na mag-reach out sa mga customer service. Kaya, okay na din naman yung mga changes. Hindi naman siya ganun for me, inconvenience, ganun. Ayun nga, it's really good thing na merong improvement si HSBC sa kanilang new banking app. And the good thing din is, nagfo-focus pa rin sila sa security, diba? Kasi if you can see, more on security features yung na-update sa kanila, like yung authentication, and also biometrics. So, they still really prioritize yung convenience ng security ng kanilang mga account holders or credit card holders. And by the way, for an update pala with my HSBC Live Plus credit card, so far, I'm so happy of using this card, but then, I'm getting those cashbacks na mga na-earn ko from my spending. So far, I'm happy using this card. Nagamit ko din siya recently sa pagbubook ng mga flight tickets kasi meron siyang kasamang travel insurance. Like pag may travel inconvenience, ganun. So if I'll be using this card, so insured na yung aking travel. Kaya for me, sobrang sulit din ng kanilang card. And if you still want to know more about this type of card, itong HSBC Live Plus credit card, so ginawan ko siya ng mga previous reviews before, so watch nyo na lang after this. That's it muna for today's video. More on the new banking app ni HSBC ngayon gusto ko i-share. So, thank you so much guys for watching. And kung mabot kayo sa part na ito, don't forget to hit the like button and the subscribe button na din para updated kayo every time that I upload a new video. Thank you so much guys for watching and see you on our next vlog. Bye!